Magandang araw po Kuya Chris. Ganoon din sa mga kaistorya na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Ako nga po pala si Brian. Hindi ko po tunay na pangalan. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay patungkol sa tunay na karanasan ng kapitbahay naming si Enard. Si Enard po ay nagmula sa probinsya ng Leyte at napadpad lamang dito sa Cavite dahil dito siya nakahanap ng trabaho. Naging malapit siya sa amin hanggang sa nakakasama na po namin siya sa mga kwentuhan. Isa sa mga kwento niya na naging paborito ko ay ang istoryang napatutungkol sa isang inumin na naging dahilan upang siya ay makulong sa bisa ng isang ulam o pambabarang. Nakaririma rin po ang ilang senaryo at kinasasaklawan ng mga nakapangdidiring pangyayari. Kung kaya naman ngayon pa lamang ay humihingi na ako ng pasensya sa mga tagapakinig na kasalukuyang maaaring kumakain. Gwapo, matipuno ang katawan at matangkad. Ilan lamang ito sa mga nakabibighaning katangian ni Enard noong panahon ng kanyang kabataan. Kaya naman ay hindi nakapagtataka kung bakit siya'y lapitin ng mga babae. Kahit nga raw ang mga babaeng may asawa na roon sa kanilang nayon ay pinagpapantasyahan siya. Dahil isang hamak na lalaki lang din naman si Enard, hindi niya maiwasang matukso. Isang hapon, habang naglalakad si Enard pauwi sa kanilang bahay, may matandang humarang sa kanya. Mahaba ang puting buhok ng matanda na kung saan ay halos gabinti na ang taas. Itim ang kulay ng bestida nito at gula-gulanit pa. Nakayuko na rin ang matanda at nahihirapan ng maglakad. Dahil sa may katandaan na ito, kaya naman ay parang kumuba na ang likuran nito. Inalok siya ng matanda ng isang kakaibang inumin na nakapagtatakang nakasilid sa isang babasaging garapon. Kitang-kita ni Enard ang maruming kamay ng matanda. Bigla siyang nakaramdam ng kaba nang makita niya ang mga daliri ng matanda. 3 lamang kasi ang daliri ng kanan nitong palad. Naisin man ni Enard na tanungin ang ali patungkol sa kung ano ang nangyari sa mga daliri nito, pero hindi na tinuloy ni Enard dahil baka ay magalit sa kanya ang ali. Napaatras na lamang ng bahagya si Enard nang sunod niyang masulyapan ang ngipin ng matanda. Kulay itim ito, mahaba at nag-iisang ngipin na nasa gitna ng kanyang bibig. Pero ang ilang parte ng gilagid ng matanda ay hindi na makitaan pa ng mga ngipin. Sarado naman ang isang butas ng ilong ng matanda. Habang sa kabila nitong pisngi ay mayroong isang malaking peklat na sa pakiwari ni Enard ay marka ng pagkakataga sa pisngi nun. Napatulala na lamang si Enard sa kanyang nasaksihan. Muling inialok sa kanya ng matanda ang isang inumin na nasa botelya. Pero napaismid na lamang si Enard at hindi niya pinansin ng matanda. Bakas sa mga mata ni Enard ang tuliro ng mga oras na iyon. Gayunpaman ay napagpasyahan niyang lampasan na lamang ang matanda. Pero hinawakan ng matanda ang braso ni Enard. Tuloy muling nilingon ni Enard ang matanda. Napalunok na lamang si Enard ng sarili niyang laway matapos niyang makita ang mukha ng matanda na talaga namang hindi mapagkakatiwalaan. Bakas daw po kasi sa mga malalamyang mata ng matanda na para bang may masama itong pakay. Habang nakatitig si Enard sa matandang babae, ay para bang may kakaibang enerhiya ang dumadaloy sa buo niyang katawan upang siya'y antukin. Upang pigilan ng sarili, sinampal ni Enard ang kanyang mga pisngi at kinurot niya ang kanyang braso. Pinilit niyang alisin ang kamay ng matanda na nakahawak sa kanya
pero sobrang lakas ng pagkakakapit ng matanda sa braso ni Enard. Sa pangatlong pagkakataon ay inialok muli ng matanda ang isang inumin. Dala ng naramdamang kuryosidad ay napatitig si Enard sa botelya. Napasuri siya ng maigi sa kung ano nga ba ang laman nun. Pero dahil tila nangitim na ang isang tubig na nasa botelya, hindi maaninag ni Enard kung ano nga ba talaga ang laman ng botelya. Napaatras at napaupo na lamang si Enard sa damuhan nang makita niyang may isang uod ang tumalon palabas sa botelya. Wala kasing takip ang garapong hawak ng matanda. Mula sa pagkakaupo sa damuhan ay agad na tumayo si Enard at hindi na nga siya nag-abala pang pagpaga ng kanyang sarili. Hinayaan niyang nakadikit sa kanyang suot ang mga tuyong dahon at ilang mga putik. Tanging nasa isip niya ng mga oras na iyon ay ang makalayo siya sa wirdong matanda. Mabilis siyang tumakbo at nang mapansing wala na ang matanda sa kanyang likuran, tsaka siya tumigil at nagpahinga. Ilang sandali lamang ang lumipas ay ipinagpatuloy ulit ni Enard ang kanyang paglalakad pauwi. Ayaw niya namang abutin siya ng gabi sa daan dahil mas delikado ang paligid sa kanilang nayon, lalo na kung kumakagat na ang dilim. Habang naglalakad nga si Enard pauwi ay hindi pa rin siya mapakali. Ramdam niya pa rin na wari bang may nilalang na nagmamasid sa kanya. Parang may mga matang kanina pa siyang tinitingnan. Maya-maya ay nakarinig si Enard ng magkakasunod na kaluskos sa paligid. Pansamantala niyang inihinto ang kanyang paglalakad at inilibot niya ang kanyang tingin. Habang mariin niyang tinitingnan ng isang parte o bahagi ng kasukalan, may kakaiba siyang napuna. May nakita siyang mga hibla ng puting buhok na nagkukubli sa damuhan. Napansin nga niyang may isang matandang babae ang sumusunod sa kanya. Kapigura at kasing wangis at 100% kamukha iyon ng matandang nag-aalok sa kanya ng isang nakaririmarim na inumin. Umakto na lamang si Enard na parang wala siyang nakita. Ang matanda naman ay patuloy sa pagsunod kay Enard. Nagkukubli ang alis sa likod ng isang malaking puno habang palihim na nagmamasid. Nang sandaling yon ay hindi mapakali si Enard. Hindi niya alam kung paano niya maililigaw ang matandang sumusunod sa kanya. Kahit saang kalsada man siya dumaan ay napapansin niyang nasusundan at nasusundan pa rin siya ng matanda. Ilang beses nang sinubukan ni Enard na iligaw ang matanda, pero dahil sa kanyang ginagawa, mukhang siya pa yata ang maliligaw. May gusto yata sa akin ng matandang yun Sa gwapo kong to. Baka naman gusto niya lang masubukang madiligan. Pabirong wika ni Enard sa kanyang sarili. Kahit nagbibiro na siya ay hindi niya pa rin maitatangging kinakabahan siya sa wirdong matanda. Tumigil lamang ang matanda sa pagsunod kay Enard nang may nakasalubong si Enard na grupo ng mga kababaihan. Nagtilian ng mga ito at halatang gusto nila si Enard. May pakindat-kindat pa si Enard at paghawi-hawi ng kanyang buhok upang paunlakan ng grupo ng kababaihan. "Hay Pogi!" Usal ng isa. Nagulat si Enard nang marinig niya ang boses ng mga inakala niyang babae. Grupo pala ng mga bading ang kanyang nakasalubong. Nang mahalata ni Enard na nais siyang dumugi ng mga iyon, agad siyang tumakbo palayo. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa natakasan na niya ang grupo ng mga binabae. Muli niyang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad hanggang sa napadaan siya sa kumpol ng mga kalalakihang nag-iinuman. Tinawag siya ni Arturo, ang kanyang matalik na kaibigan. Dahil kagagaling lamang ni Enard sa trabaho ng oras na yon,
Tumanggi siya, pero pinilit siya ni Arturo. At dahil nga sa matalik na magkaibigan ng dalawa, napilitan na lamang si Enard na makipag-inuman. Pinaunlakan niya ang kagustuhan ng kanyang kaibigan. Sa kalagitnaan ng kanilang inuman ay hindi namamalayan ni Enard na marahan ng nilalamon ng dilim ang paligid. Naliliyo na rin si Enard. Pahiwatig na siya ay tuluyan ng tinabla ng nakalalasing na alak. Habang patagal ng patagal at patuloy ang inuman, ay pabawas ng pabawas din ng mga lalaking nakikipag-inuman. Nagsipag-uwian na ang iba, habang si Enard naman ay nananatili pa rin sa inuman. Dumating sa punto na tanging si Enard at si Arturo na lang ang naiwan sa harapan ng mesa. Napagpasya ni Arturo na ihatid na si Enard sa bahay nito, lalo't hindi na kaya ni Enard ang maglakad ng tuwid. Sa tuwing humahakbang si Enard ay sumusuray siya't bumabagsak, kaya naman ay kinakailangan niya ng aalalay sa kanya. Habang nasa kalagitnaan ng madilim na kalsadang kanilang tinatahak, biglang nagpatay buhay ang flashlight na tangan ni Arturo. Biglang bumigat ang temperatura sa paligid na para bang may nanunudyong demonyo na malapit lamang sa kanila. Sa hindi kalayuan nga ay natanaw ni Enard ang isang matandang nakatayo. Mahaba ang buhok nito at nakumpirma ni Enard na ang matandang iyon ay ang matandang kanina pang sumusunod sa kanya. Tila bang nagkaroon ng milagro dahil biglang nahimasmasan si Enard mula sa pagiging lasing niya. Nagulat kasi siya dahil ang matandang sumusunod sa kanya ay naroon ngayon sa kanilang harapan ni Arturo. Nanlilisik ang mga mata ng matanda na naging dahilan upang ang magkaibigan ay makaramdam ng takot. Kapwang may tanong sa kanilang mga isipan kung sino at ano ang pakay ng matanda. Nang maaninag ni Arturo na unti-unti nang humahakbang ang matanda palapit sa kanila, biglang nangatog si Arturo at kalaunan ay nawalan ng malay. Bata pa lamang kasi si Enard ay likas na kay Arturo ang pagiging matatakutin. Dahil si Arturo ang may hawak ng flashlight, bumagsak din ang flashlight sa lupa. Pilit na ginising ni Enard ang kanyang nahimatay na kaibigan pero hindi niya magawa. Ang liwanag naman ng flashlight ay nakatuon sa ali, kaya naman ay kitang-kita ni Enard kung paano dahan-dahang humahakbang palapit sa kanila ang matanda. Nagmadaling ginising ni Enard si Arturo, subalit kahit anong pilit na panggising man ang kanyang gawin ay hindi pa rin bumabalik ang ulirat ng kanyang kaibigan. Sinubukan niyang buhatin ng kaibigan o kargahin, subalit lubhang mas mabigat pa ito kumpara sa kanya, kaya ay hindi niya nagawa. Sa bilis ng mga pangyayari ay tuluyan ng nakadais ang matanda. Kitang-kita ni Enard kung paanong biglang humaba ang mga kuko ng matanda. Pagkatapos ay sinakal siya nito at pilit na pinanganga. Dahil nagmatigas si Enard ay ang matanda na mismo ang gumawa ng paraan upang siya ay ngumanga. Gamit ang mga palad, kalakip ang mahahabang kuko, pwersahang binuka ng matanda ang bunganga ni Enard. Sunod ay inilabas nito ang kanyang botelya na kanyang iniaalok. Pilit mang magpumiglas si Enard pero hindi niya nagawang pigilan ng matanda. Para kasing may sa demonyo ang matanda dahil sa lakas ng enerhiya nito. Ibinuhos ng matanda ang likido na nasa loob ng kakaibang garapon. Halos maduwal si Enard. Pero pinihit ng matanda ang kanyang ulo pati ngala nang sa ganoon ay hindi maisukan ni Enard ang likido. Naramdaman ni Enard ang paggalaw ng mga animoy bulate at insekto sa kanyang bibig na galing sa botelyang tangan ng matanda.
Hindi niya lubusang maipaliwanag ang lasa ng inuming ipinainom sa kanya. Ang tanging naramdaman niya lang ay malangis iyon at may halong lansa at mga buhay na insekto. Akala ni Ennard ay iyon na ang magiging sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero maswerte siya dahil biglang naglabasan ng mga insekto sa kanyang ilong at bibig. Napasigaw na lamang siya sa sakit nang maramdaman niyang may insektong pilit na lumalabas sa kanyang magkabilang tenga. Pansamantala rin siyang nakaranas ng pagkabulag matapos niyang maramdaman ang paglabas ng maliliit na bulate sa kanyang dalawang mata. Nang muli siyang magkaroon ng paningin, wala na ang matanda sa kanyang harapan. Maski ang anino nun ay hindi na niya nasulyapan pa. Kinuha ni Ennard ang flashlight at itinutok niya iyon sa kanyang paligid. Natamaan ng liwanag mula sa flashlight ang isang paggalaw ng damuhan. Dahan-dahang lumapit si Ennard doon at laking gulat niya nang may mga matang umilaw. Kasabay sa paglundag ng isang pusang itim patungo sa kanyang pisngi. Nakalmot si Ennard ng pusa sa mismo niyang muka. Sobrang haba ng kalmot na tinamo ni Ennard mula noo hanggang sa kanyang pusod. Labis na dinamdam ni Ennard ang hapdi ng natamo niyang kalmot mula sa pusang itim. Balak niya sanang pukpukin ng troso ang pusang itim pero nakapagtataka dahil bigla itong nawala. Paika-ikang binalikan ni Ennard ang kaibigan niyang si Arturo. Naabutan niya pa rin ito na wala pang malay. Upang magkaroon muli ng malay ang kaibigan, naisipan niyang suntukin si Arturo sa mukha ng malakas. Pagkasuntok nga ni Ennard sa mukha ni Arturo ay muli itong nagising. Pagkatapos ay nagpatuloy na sila sa paglalakad patungo sa bahay nila Ennard. Alalang-alala at hindi mapakali ang nanay at tatay ni Ennard matapos nilang makita ang kalagayan ng kanilang anak. Itatago ko na lamang po sila sa pangalang Aling Percy at Mang Romel. Agad silang nagpatawag ng albularyo upang ipasipsip ang kamandag na natamo ni Ennard mula sa napakalawak na kalmot ng pusa. Pinuntahan ni Mang Romel ang kakilala nilang albularyo. Ang albularyo na mismo ang nagpunta sa bahay nila Ennard upang sipsipin ang kamandag. Nangihina na kasi si Ennard ng sandaling yon. Matapos na masipsip ng albularyo ang kamandag na natamo ni Ennard ay umalis na nga ito. Samantalang si Arturo naman ay nanatili. Sa takot ni Arturo na baka ay magpakita sa kanya ang matanda sa daan, doon na rin siya natulog sa bahay nila Ennard. Nang gabing yon ay hindi mapakali si Ennard sa kanyang kinahihigaan. Bigla na lamang siyang nakaramdam ng labis na pagkainit sa katawan kahit sobrang lamig ng paligid. Ramdam niya rin ang pangangati ng kanyang katawan na parabang walang katapusan. Walang humpay niyang pinagkakamot ang kanyang sarili hanggang sa mas nagsugat na nga ang kalmot ng pusa. Sinasabunutan na rin ni Ennard ang kanyang sarili dahil sobrang sakit ng kanyang ulo. Inakala niyang saglit lamang iyon pero naghating gabi na at hindi pa nawala ang sakit ng kanyang ulo. Upang wala nang masabunutan ay kinalbo ni Ennard ang sarili niyang ulo gamit ang gunting na nakapatong sa mesa na nasa kanyang malapit. Ginawa niya iyon para hindi na rin niya masaktan ang kanyang sarili. Ngunit kahit nakalbo na niya ang kanyang sarili, ay ramdam pa rin ni Ennard ang pananakit ng kanyang ulo. Animoy may kung anong nilalang daw ang nasa loob ng kanyang ulo, kaya hindi siya mapakali. Humantong nga sa punto na pinag-uuntog na ni Ennard ang sarili niyang ulo sa pader ng kanilang bahay. Mabuti na lamang dahil ang pader ng bahay nila ay yari sa sawali, kaya naman ay hindi ganoon kasakit ang pagkakauntog ng kanyang ulo. Nasundan pa ang kaganapang iyon ng labis na pagsusuka ni Ennard. Nang oras na iyon
ay tulog na ang lahat ng mga kasama niya sa bahay. Para bang pinaparusahan si Enard ng kung sino. Hinala niya ay kagagawan iyon ng inuming ipinainom sa kanya ng estranghirong matanda na kanyang nakainkwentro. Pinilit ni Enard na huminga at matulog, pero hindi niya magawang makatulog agad. Kung ano-anong alalahanin ang pumapasok sa kanyang isipan na nagiging dahilan ng kanyang pagkatuliro. Sa tuwing siya ay pumipikit, may anino siyang nakikita. May gumagambala sa kanya na maihahalin tulad niya sa isang dyablo. Sa tuwing siya'y pumipikit ay sinasakal siya ng isang anino. Sa katagalan ay nakaramdam si Enard ng antok. Kung kanina ay gusto niyang matulog, ngayon naman ay ayaw niya nang matulog. Kinalaban niya ang kanyang antok dahil sa tuwing siya ay pumipikit, may hindi kaaya-ayang nilalang ang nagpapakita sa kanyang panaginip. Kahit anong paglaban man sa antok ang kanyang gawin, wala siyang binatbat. Tuluyang nagapi si Enard ng kanyang antok. Habang natutulog nga, ay para siyang binabangungot. Naramdaman niyang may malaking nilalang na kulay itim ang pumaibabaw sa kanyang dibdib. Humahalakhak pa ang nilalang habang ito ay nakatitig sa mukha ni Enard. Nagsumigaw si Enard sa kanyang panaginip pero walang nakaririnig sa kanya. Gustong-gusto niyang magising pero hindi niya magawa. Ginagalaw niya ang kanyang sarili pero parang wala pa ring nangyayari. Hirap na siya ng oras na yon sapagkat para bang unti-unti na siyang mawawalan ng hanging mahihinga. Gusto na niyang bumigay o sumuko pero mabuti na lamang dahil nagising ang katabi niyang si Arturo. Sinampal daw siya ni Arturo ng ilang beses dahil doon ay napabalikwas si Enard ng bangon. Habol hininga siya habang ang mga pawis sa kanyang noo ay nag-uunahan sa pagdaos-dos pababa. Pinakalma naman ni Arturo ang kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pagtapik sa balikat nito. Dahil sa pangyayari ay nagising din sina Aling Percy at Mang Romel. Dali-daling nagpunta ito sa kwarto ni Enard at naabutan nga nila ang kanilang anak na putlang-putla at tuliro. Nagulat sila dahil kalbo na nang maabutan nila si Enard. Sobrang init din ang katawan nito dahil biglang inapoy si Enard ng lagnat. Hindi sila mapakaling lahat lalong-lalo na si Aling Percy. Pinunasan niya ng maligamgam na tubig si Enard upang mabawasan ang taas ng lagnat nito. Kinakausap nila si Enard pero nakatulala lamang ito at hindi na umiimik. Nanibago sila sa ikinikilos ng kanilang anak kaya ganoon na lamang ang pangambang naramdaman nila. Sa kabutihang palad ay nakatulog naman ulit si Enard. Naging maayos naman ang tulog nito hanggang sa sumapit ang isang umaga. Muling nagsumigaw si Enard sa sakit ng kanyang nararamdaman kaya maaga ring nagising si Arturo. Gustuhin man ni Arturo na alagaan ng kanyang kaibigan subalit mas minainam muna nito ang umuwi upang makatulong din sa kanyang magulang. Sa kabilang banda, patuloy sa pagsusumigaw si Enard habang hawak-hawak nito ang sariling ulo. Nangitim na rin ang kanyang mga kuko at dahan-dahan na siyang nanghihina. Nang mga sumunod na araw ay mas lalo pa siyang nanghina. Hindi na siya makakain ng maayos dahil naisusuka niya ang lahat ng kanyang kinakain. Sa loob ng isang linggo ay ganoon na lamang ang mabilisang pagbaba ng timbang ni Enard. Pinandirihan na siya ng mga kababaihan dahil sa nangyari sa kanya. Kung dati ay halos lahat ng mga babae sa kanilang nayon, siya ang gusto. Pero ngayong may dinaramdam siyang sakit, ni isang babae ay wala nang nagtangkapang dumais sa kanya. Maliban na lamang sa nanay niyang si Aling Percy.
Ang inakala ng mag-asawa na isang normal na sakit lamang ay mas lalo pang lumala. Hanggang sa dumating na nga sa punto na hindi na makalakad si Enard. Hindi na ito makabangon sa kanyang kinahihigaan. Tila ba naging paralisado na ang buong katawan nito? Kaya hindi na nagdalawang isip ang mag-asawa na ipatawag muli ang kakilala nilang albularyo. Muling nagtungo ang albularyo sa kanilang bahay at nag-umpisang gamutin ang binatang si Enard. Unang kita pa lamang ng albularyo kay Enard, batid na nito kung ano ang nangyari sa kanyang pasyente. "Barang, binarang ang inyong anak." Wika ng albularyo. Dali-daling inilapag ng albularyo ang kanyang mga gamit bilang paghahanda niya sa kanyang gagawing panggagamot. Nagsindi na rin siya ng mga kandila at inilabas ang mahiwaga niyang palaspas. Habang si Enard naman ay walang humpay sa pagdaing at pag-angos. Bakas sa kanyang boses na nahihirapan na siya sa sakit na kanyang iniinda. Nagdasal ang albularyo at pagkatapos ay ibinangon nito si Enard mula sa pagkakahiga. Inilapat niya sa likod ni Enard ang isang bato na pinaniniwala ang isang bertud ng mga babaylan na may kakayahan daw na magpalabas ng masamang enerhiya sa katawan ng isang tao. Nang maitapat na nga ng albularyo ang trabungko sa likod ni Enard, nagsambit siya ng mga dasal na ikinasigaw ni Enard. Kasabay sa pagsusumigaw ni Enard ay ang paglabasan ng mga ipis at ilan pang insekto sa kanyang bibig at ilong. Buong akala ng albularyo ay mabilis na lang na maaalis ang barang sa katawan ni Enard. Pero nagkaroon ng isang aberya. Ano pong nangyayari?" Tanong ng ama ni Enard matapos nitong makita na huminto ang albularyo sa panggagamot. "Malakas ang mambabarang na bumarang sa anak nyo. Kinokontra niya ang pagpapaalis ko ng barang sa katawan ng anak nyo." Tugon ng albularyo at saka nito muling itinapat sa likod ni Enard ang isang bato. Ngunit sa hindi inaasahang tagpo, biglang nagwala si Enard. Nagkaroon ito ng lakas at iwinaksi niya ang albularyo. Naging buo ang boses na lumalabas sa bibig ni Enard at paulit-ulit nitong pinagmumura ang albularyo. Sunod ay sinugod nito ang albularyo at sinakal. Halos malagutan na ng hininga ang albularyo sa lakas at tagal ng pagkakasakal ni Enard. Mabuti na lamang at inawat siya ng kanyang nanay at tatay. Kung hindi, ay baka tuluyan ng nalagutan ng hininga ang albularyo. Halos sumuko na ang albularyo sa lakas ng barangan na nasa likod ng nangyayari kay Enard. Pero ibinuhos ng albularyo ang kanyang buong lakas hanggang sa tuluyan niyang napaalis sa katawan ni Enard ang parang. Isinuka ni Enard ang kairaming itim na lana kasama ang kairaming mga insekto. Karamihan sa mga insekto ay buhay at ang ilan naman ay patay. Nawalan ng malay si Enard matapos ang ginawang panggagamot. Bigla namang dumating si Arturo sa bahay nila Enard at doon nga ay nakilala siya ng albularyo. Sinabi ng albularyo na si Arturo ang dahilan kung bakit nakulam si Enard. Ipinakulam niya sa kanyang mambabarang na lola si Enard, bunsod ng inggit nito sa binata. Bata pa lamang ang dalawa hanggang sa sila'y magbinata. Palaging si Enard ang nagugustuhan ng babaeng tipo ni Arturo. Nang malaman ni Arturo na may nangyari kina Enard at sa babaeng gusto niya, halos gumuho ang kanyang mundo. Iyon ang nag-udyok sa kanya upang ipabarang si Enard. Ang matandang babae pala na nagpainom kay Enard ng kakaibang inumin ay ang lola pala ni Arturo na isang mambabarang. Ang matandang iyon ay nakatira sa pinakaliblib na gubat.
kinatatakutan iyon ng lahat ng tao sa kanilang lugar dahil sa pagiging bihasa nito sa lihim na karunungan. Dahil sa pangyayaring yun, ay nagkaroon na ng lamat sa pagitan ng pagkakaibigan nila Arturo at Enard. Upang makaiwas sa kapahamakan, minabuti na lamang ni Enard ang umalis sa nayon nila at lumuwas dito sa Maynila kasama ang kanyang magulang. Hanggang ngayon ay dito na nila pinili ang manirahan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po mga kaistorya. Ang mga kwentong barang ay kadalasan ko lang naririnig sa mga matatanda noon, lalo na kapag nagkakatipon-tipon ng lahat at may magbahagi ng kanilang karanasan. Bata pa ako noon nang marinig ko ang mga ganong kwento na hindi ko naman pinaniniwalaan. Mangyari pa nga'y kapag nagkukwento ang iba patungkol sa mga ganyan ay natatawa lang ako. Pero ang lahat ay biglang nagbago nang ako na mismo ang makasaksi sa lupit ng barang. Magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Greg. Ako ay tubong Kabisayaan kaya may mga salita sa kwento na isasalin ko na lamang para mas lalo niyong maintindihan. Ito ay hindi aking personal na karanasan, pero saksi mismo ako sa kung paano at ano ang dahilan ng pagkasawi ng aking pinsan. Sa liblib na baryo sa Negros ay nakikitira lamang ako sa aking tiyahin. Maaga kasing namatay ang aking ina at wala naman akong kinalakihang ama, kaya walang nagawa si tiya kundi kuhanin ako at alagaan. Nahinto ako sa pag-aaral dahil walang-wala rin ang aking tiya noon. Ayaw ko namang pilitin siyang pag-aralin ako, gayong nakikitira na nga lang ako at libre ako sa pagkain doon. Masipag akong bata at iyan ang masisiguro ko sa inyo. Kasabayan ko rin sa pagbibinata ang aking pinsan na itago na lang natin sa pangalang David. Sabay kami ni David sa lahat ng bagay. Ang kaibahan lamang niya, siya'y nakapagtapos ng sekundarya, samantalang ako ay hanggang grade 4 lamang. Bukod doon, nakakasiguro din ako na mas mabait ako kaysa sa pinsan kong si David. Masayahin naman ang pinsan kong yon dahil kilala ko na siya, gayong magkasama lagi kami sa tawanan at iyakan. Ngunit nagsimula ang bangungot sa aming buhay nang mabalitaan naming may bagong lipat na pamilya sa kabilang baryo. Tanda ko pa ang sinabi ni David sa akin na nakita niya na isang beses ang babae at sobrang ganda daw nito. Sobrang puti na animoy hindi naaarawan. Yan ang sabi niya sa akin. Hindi ako naglabas ng kahit anumang interes sa sinabi niya sa akin dahil kilala ko ang pinsan kong iyon. Kapag gusto niya ang isang babae, hindi yun titigil sa pagkukwento tungkol sa kanya. Ayaw ko rin na maging dahilan pa iyon para magkalayo ang aming loob sa isa't isa, kaya hinayaan ko na lang siya. May mga pagkakataon pa na niyayaya niya akong sumama sa kanya sa ibang baryo para daw makita ko na ang babaeng natitipuhan niya. Pero dahil marami nga akong kailangang tapusing trabaho sa bahay, ay hindi siya nagtagumpay sa pagdala sa akin. Pero isang dapit hapon, nang matsyempohan niya akong walang ginagawa, ay wala na siyang sinabit agaran na akong hinila habang walang imik. Alam ko kung saan niya ako dadalhin, kaya hindi na rin ako nagreklamo. Pagdating namin sa tapat ng bahay ng babaeng sinasabi niya, ay medyo natawa pa ako dahil nagtatago siya noon sa likod ng puno ng saging. Mahangin minsan ang aking pinsan at mataas ang bilib sa sarili, kaya hindi ko lubos na aakalaing ganoon siya magiging duwag sa isa lamang na babae. Insan, nakailang balik ka na ba dito? Kaya pala hindi mo pa nalalaman kung ano yung pangalan niyan dahil panitago ka lang dito. Natatawa ako habang sinasabi ko iyon
Pero minura lamang niya ako't tiningnan ng masama. Hindi ko na alam kung ilang minuto kaming nanatili sa ganoon. Hanggang sa kurutin niya ako at sumenyas na palabas na ang babaeng sinasabi niya. Iniangat ko ang aking ulo at nang makita ko siya'y doon ko napagtanto na talagang totoo ang sinasabi sa akin ng aking pinsan. Na ito'y sobrang mistisa, maganda at ang bawat galaw niyang mahinhin ang mas lalong nagpapaganda sa kanya. Uy, kung makatitig ka dyan huwag mong babalaking pormahan yan. Kung hindi, paglalamayan ka talaga bukas. Dinig ko pang wika ni David nang mahuli niya akong nakatitig sa babae. Tinawanan ko naman siya at sinabing kanyang-kanya ang babaeng yon at wala akong pakialam sa kanya. Totoo ang sinabi kong iyon, Kuya Chris. Wala naman talaga akong pakialam sa kanila. Sadyang nagagandahan lang ako sa babae. Simula nooy lagi niya na akong sinasama na magmasid doon. Minsay napapagod na din ako sa kakasunod sa utos ng pinsan kong yon. Gayong marami pa akong kailangang gawin sa bahay. Samantalang siya'y pwedeng maglakwatsa hanggang anong oras niya gusto. Ako, nakatoka lagi sa trabaho at kahit paglalaban ng pangloob niyang damit ay ako pa ang gumagawa. May mga pagkakataon pa na kapag ayaw kong sumama sa kanya para puntahan ng babae ay sinisira niya ang mga babasagin nilang gamit sa loob ng bahay at ako ang pagbibintangan. Naiinis ako na nalulungkot para sa aking pinsan dahil tila ba'y hindi niya na alam kung ano ang nangyayari sa buhay niya. Nakapagtapos siya ng sekundarya pero walang trabaho, ni simpleng pagwawalis sa bakuran ay hindi nito magawa. Kung sa bagay, wala na rin naman talaga akong magagawa dahil maski si Tia ay kinukonsinti din ng katamaran ng kanyang anak. At wala akong karapatan na magbulyaw at mangaral dahil palamunin lamang ako sa kanila. Ngunit kahit ganon, ay hindi kami nagkatampuhan ng pinsan kong yon. Alam niya kasi kung kailan ako galit at kailan ako hindi galit. Sa madaling salita, ganoon kami ka-close. Ngunit isang dapit hapon na naman, habang ako'y nagsisibak ng kahoy sa may likod bahay, ay niyaya niya muli akong sumama sa kanya at pupuntahan na naman daw namin ang babae. Hindi pa man ako nakakatanggi, ay narinig na naming parehas ang boses ni Tia. At sinabi nitong wag daw muna akong abalahin ni David dahil marami pa siyang ipapagawa sa akin pagkatapos kong magsibak ng kahoy. Biniro ko pa nga noon ng aking pinsan na siya na muna ang maglakas loob na umakyat ng ligaw sa dalaga para naman masabi niya na ang tunay niyang damdamin para dito. Bagay na tinawanan lamang niya. Kadalasan sa mga lakad namin papunta sa kabilang baryo ay nagtatagal lamang ng 30 minuto. Ngunit natapos na lamang ang lahat ng nakatoka kong trabaho ay hindi pa rin umuuwi si David. Bagay na siyang itinanong na rin sa akin ni Tia pero hindi ko alam kung ano ang isasagot. Hanggang sa utusan na nga ako ni Tia na sunduin ko daw ang aking pinsan na agad ko namang ginawa. Kinuha ko ang aking pang-ilaw dahil madilim na sa daan noon at maputik pa. Naulan kasi ng mga panahong yon, kaya kailangan ko ring magsuot ng bota. Ngunit hindi pa man ako nakakalayo, ay nakita ko na si David, kaya agad ko siyang nilapitan. Pero basang-basa ang kanyang damit at nanginginig ang buo niyang katawan. Nagawa ko pa siyang tanungin kung ano ang nangyayari sa kanya, pero tinitigan niya lang ako at umalis na. Sinundan ko siya't saglit akong nakahinga ng malalim nang makita kong pauwi siya sa bahay. Dinig ko pa ang bungad na tanong sa kanya ni Tia pero hindi niya ito sinagot at dumiretso na sa kanyang silid.
Parehas kami ni Tia na nagkatinginan na para bang tinatanong namin sa isa't isa kung ano ang nangyari kay David. Pero dahil parehas nga kaming blanko at walang kaide-ideya ay hinayaan na lamang namin. Pansin ko rin na magmula nang dumating siya at pumasok sa kanyang silid ay hindi na siya lumabas. Maski ang pagkain na iniwan namin sa kanya ay hindi niya rin ginalaw. Kinabukasan, pasado 10:00 na noon nang lumabas siya ng kwarto at dumiretso siya sa kusina. Sinundan ko siya at naubos niya agad ang pagkain na itinira namin sa kanya. "Insan, ano bang nangyayari?" Yun agad ang tanong ko sa kanya dahil maski ako ay gusto ko na ring malaman kung ano ang rason ng biglaan niyang pagkabalisa. Ngunit sa muli ay wala akong narinig na kahit isang salita mula kay David. Nisulyapan nga lang ako ay hindi niya nagawa. Hindi ko na matandaan kung ilang araw na bang ganoon ang aking pinsan. Hindi namin siya nakakausap at madalang lang din naming nakikita sa salas o maski sa kusina. Inaamin kong naninibago ako kay David ng mga panahong yon. Hindi ako sanay sa pagiging tahimik niya. Hindi ako sanay na nasa kwarto lamang siya namamalagi dahil kilala ko siya. Masyado siyang lakwatsero at ang pagkukulong sa kwarto ng ilang araw ay impyerno para sa kanya. Hinayaan na lamang namin si David at maski ako ay hindi na lamang din siya kinulit. Pero isang gabi, habang nasa kalagitnaan kami ng mahimbing na pagtulog, ay ang bigla ang pagkagising naman ng aking diwa nang marinig ko ang boses ni David. Sa taranta ko'y dali-dali akong bumangon at nagpunta sa kanyang silid. Dooy nakita kong sumusuka siya. At nang akin siyang lapitan, ay doon na ako bahagyang napaatras nang makita kong mga ipis ang lumalabas sa kanyang bibig. "Tia! Tia!" Sigaw ko habang hindi ko maigalaw ang aking katawan. Dumating naman si Tia at maski ito'y napasigaw din nang makita kung ano ang isinusuka ni David. Maniwala man kayo o hindi, ay hindi agad-agad natigil iyon. Tulad ng narinig kong kwento nung ako'y bata pa. Sa tansya ko'y umabot ng 1 oras ang patuloy na pagsusuka ni David. Dahilan upang siya'y manghina at mamasa-masa na sa pawis ang kanyang damit. Pero ang hindi ko halos paniwalaan ay nang makita ko ang huling lumabas sa kanyang bibig. Hindi na kasi ipis ang lumabas, kundi mga hibla na ng buhok. Kulot na buhok kung tama pa rin ang aking tanda. Nang medyo maging maayos na at hindi na nagsusuka si David, ay pinagpahinga naman muna namin siya ni Tia. Ang akala pa namin ay makakatulog na siya ng mahimbing matapos yun. Pero hindi pa rin pala, dahil ilang minuto pa ang lumipas ay ang tagiliran niya na naman ang sumakit. Namamaos na ang aking pinsan ng mga sandaling yon. Ramdam ko rin ang sakit na nadarama niya dahil pinupukpok niya na ang pader sa gilid dahil sa sakit. Nang gabing yon ay wala kaming sapat na tulog. Si Tia ay nakatulog na sa tabi ni David samantalang ako ay nasa sahig na rin. Sinusubukan kong umidlip habang nakaupo. Hindi na kami umalis sa tabi ni David dahil saglit lamang kasi siyang nakakapagpahinga at maya-maya ay kung hindi susuka ay sisigaw naman siya sa sakit ng tagiliran niya. "Tia, ano po bang nangyayari kay Insan?" Natanong ko na kay Tia habang pinupunas-punasan niya ang katawan nito. "Wala rin akong alam, Greg. Basta't isa lang ang sigurado ako. Posibleng binabarang ang pinsan mo."
May kilala ka bang naging kaaway niya? O kaya'y nakasagutan? Wala po, tiya. Sa tuwing aalis naman po kasi kaming dalawa, sa kabilang baryo lang kami nagpupunta. Yun ang naging sagot ko. Dahil bukod doon ay wala na akong alam. Minsan kasi ay hindi na ako sumasama kay David, lalo na kapag may kailangan akong tapusing trabaho sa bahay. Napagpasya naming lumapit sa albularyo. Pero dahil walang sapat na lakas si David, kaya ako na lamang ang nagpasya na maghanap ng albularyo. Nagtanong-tanong ako sa mga karatig barangay, pero silang lahat ay iisa lamang ang itinuturo. Ang albularyong tinatawag nilang Lolo Tasyo. Malayo pa daw ang bahay nito at nasa tuktok pa ng bundok. Hindi naman ako nagdalawang isip na puntahan iyon alang-alang sa paggaling ni David. Ilang oras din ang nilakad ko bago ko natunton ang kanyang bahay. Mag-isa lamang siyang naninirahan sa bundok at kinailangan ko pang maghintay ng ilan pang oras dahil wala siya doon. Ilang sandali pa ay narinig ko na nga ang mga mahihinang hakbang mula sa aking likuran at doon na ako nabigla nang makita kong naroon na si Lolo Tasyo. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay nang makita kong parehas ng puti ang kulay ng kanyang mga mata. Anong sadya mo dito? Tanong niya agad sa akin kahit hindi naman ako nagsalita at hindi din naman ako gumalaw. Pero alam niya pa rin kung saan ako nakaupo. Doon sinabi ko ang totoo kong pakay. Sinabi ko rin sa kanya na galing pa ako sa medyo malayong bayan at naglakad ako ng ilang oras para matuntun siya. Umuwi ka na. Hindi kita matutulungan. Subukan mo lang po, Lolo Tasyo. Kawawa naman po ang pinsan ko. Nang mga sandaling yon, ay kulang na lang ay lumuhod ako sa harapan niya para magmakaawa. Pero hindi niya ako pinakinggan. Hindi naman ako sumuko at patuloy ko pa rin siyang sinusundan. Doon na niya ako muling hinarap at sinabing sapat na ang ilang taong pagtulong niya sa iba. Naging kapalit pa nga daw ng pagkawala ng kanyang paningin para masagip lang ang isang binatilyo. Pero kalaunan ay hindi na rin niya ako natiis at pinagbigyan niya na rin ako. Sabay kaming pumunta sa patag at habang naglalakad kami ay naibahagi niya pa ang mga karanasan niya bilang isang albularyo. Medyo matagal din ang makarating kami sa bahay at naabutan pa naming nagsusuka na naman ng mga ipis si David. Kita akong hinawakan ni Lolo Tasyo ang palad ng aking pinsan at bahagya pa siyang napaatras sabay bitaw ng malakas sa kamay nito. Ano pong nangyayari, Lolo Tasyo? Natanong ko kaagad sa kanya dahil halatang halata sa mukha niya ang labis na pagkabigla. Diyos kong mahabagin. Ano ba ang ginawa ng batang ito? Doon na namin isinalaysay na maski kami ay wala ring ideya kung ano ang nangyayari. Basta't umuwi na lamang siyang balisa at nagsusuka ng ipis, pati na mga hibla ng buhok. May mga masasakit din daw sa kanyang tagiliran na hindi niya maipaliwanag kung ano. Ngunit sa sinabi kong iyon ay doon na isa-isang niligpit ni Lolo Tasyo ang kanyang mga gamit at sinabing hindi niya kami matutulungan. Nagawa pang lumuhod ni Tia para lang isalba niya si David pero nagimbal ako sa naging sagot nito. Isasalba ko ang anak mo. At ano ang magiging kapalit? Ang buhay ko. Minsan ko nang nakalaban ng mambabarang na yan na bumabarang sa kanya at hindi basta-basta ang kalaban yon. Siya ang naging dahilan kung bakit ako nabulag. Idinagdag pa ni Lolo Tasyo na ang huling binatang sinalba niya ay kagaya din daw ng sinapit ni David ngayon.
At ang pamilyang may gawa nito ay walang iba kundi ang pamilyang bagong lipat sa kabilang baryo. Hindi na nga nagdalawang isip si Tia na sugurin ang bahay na iyon at nagpasama pa siya sa akin. Pagdating namin doon ay nasa labas na ang nanay ng babae habang ang magandang babaeng napupusuan ng aking pinsan ay hindi ko nakita. "Bawiin mo ang barang sa anak ko. Wala siyang ginagawa." Sigaw ni Tia. Hindi ko na rin siya pinigilan dahil kahit ako naman siguro ang nasa katayuan niya'y ipaglalaban ko rin ang buhay ng aking anak. Ngunit hindi nagpatinag ang ginang. Bagkus ay kalmado lamang nitong sinagot si Tia. Dinala niya kami sa loob ng kanyang bahay at ganoon na nga ang panlalaki ng dalawa naming mga mata nang makita namin ang patay na katawan ng isang dalaga. At kung hindi ako nagkakamali, ay iyon ang babaeng natitipuhan ni David. Mapait na isnalaysay ng ginang na 2 araw nilang pinaghahanap ang dalaga. Hindi daw ito masamang bata at masunurin din daw ito. Ito na nga lang daw ang natitira niyang anak dahil ganoon din daw ang sinapit ng kapatid nitong babae din at natagpuan nilang wala ng buhay sa may sapa. Ang kaibahan lamang daw ng magkapatid ay natagpuan nila ang dalaga sa may sagingan at wala ng saplot. Duda nila'y ginahasa ito. May mga sugat din daw ang kamay at leeg nito na para bang sinakal muna para malagutan ng hininga bago pinagsamantalahan. Sigurado din ang ginang na ang pinsan kong si David ang may gawa nun dahil ilang beses niya nang nahuhuling nagmamasid ang aking pinsan at may pangyayari pa daw na nakita niyang kinuha nito ang nakasampay na damit ng dalaga sa labas at inaamoy-amoy. Hindi naman itinanggi ng ginang na siya ang dahilan kung bakit naghihirap ngayon si David at wala siyang balak na itigil yun. Ganoon daw siya maningil ng hustisya at dahil buhay ang kinuha ng aking pinsan ay buhay din daw nito ang magiging kapalit. Lumuhod na si Tia habang umiiyak sa harap ng ginang pero nagmatigas lamang ito at binantaan pa kami na gagawin din sa amin iyon kapag hindi kami tumigil. Kaya wala kaming nagawa kundi ang umalis doon. Sa bawat araw na lumilipas ay wala pa ring pagbabago kay David. Sa katunayan nga ay habang patagal ng patagal ay mas palala ng palala ang pagpapahirap sa kanya. Hindi ko alam pero nang malaman ko ang ginawa ng aking pinsan sa babaeng yon ay nawala ang awang nadarama ko. Kaya nang medyo maging maayos siya, kinausap at tinanong ko siya patungkol sa ibinibintang nila sa kanya. Pero umiyak lamang siya't nagawa pang magsalita na hindi naman daw niya sinasadya. Patunay lamang iyon na talagang ginawa niya ang krimen. Hindi ko lubos na aakalain na magagawa iyon ni David. Kung alam ko lang nasasagi iyon sa isip niya, sana'y sinamahan ko na lamang siya. Di sana'y buhay pa ang dalaga at hindi pa naghihirap ngayon ang aking pinsan. Nagawa na rin naming isugod siya sa ospital pero pinapalabas lang kami agad dahil wala silang makitang depekto kay David. Bukod doon, hindi na rin sumusumpong ang kanyang pagsusuka at ang pananakit ng kanyang katawan. Ang akala pa namin ay maayos na, pero hindi pa rin pala dahil pagbalik namin sa bahay ay nagsisimula na naman ang pagsusuka nito. Pero ngayon, hindi na ipis at mga hibla ng buhok, kundi mga uod na. Pansin din namin na lumulobo ang ibabang bahagi ng kanyang pagkalalaki at may mga uod ding lumalabas mula doon. Hindi maliliit na uod, kundi malalaki.
Sa bawat pagsigaw ni David ay ang pag-iyak na lamang ni Tia, lalo na ako. Kung noon kasi ay nakakapagpahinga si David ng ilang minuto, ngayon ay hindi na at nagtutuloy-tuloy na. Kahit nga pagkain ay hindi niya na magawa dahil panay lamang ang daing at sigaw niya. Hanggang isang araw, nagulat na lamang kami nang malamang wala ng buhay si David na nadatnan namin sa kanyang kwarto. Habang ang mga uod na lumalabas sa iba't ibang parte ng kanyang katawan ay pumapasok na sa kanyang ilong, bibig at tenga. Simula din noon ay parang nawalan na rin ng ganang mabuhay si Tia. Kaya't nagimbal na lamang ako nang makita ko ang patay niyang katawan sa kanyang silid sa tabi ng bangkay ni David. Ayaw niya kasing makitang inililibing ang pinsan ko. Pero sa huli, mangiyak-ngiyak ko pa rin silang inilibing ng sabay sa likod ng bahay. 1 dekada at 3 taon pa lamang ang lumilipas magmula nang mangyari ito at masaksihan ko ang lupit ng barang. Pero kahit matagal na panahon na iyon ay hindi pa rin ito mawala sa aking isipan. Lumayo at umalis na ako sa baryo at mas piniling mamuhay ng mag-isa dito sa Maynila. Ayaw ko nang bumalik pa doon at nanunumbalik lamang ang lahat ng masaklap at mapait na alaala. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pakikinig. Ako po si Greg, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.